Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan. I'm from Japan, Kaban. Sagittarius. This reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Nak. Welcome na welcome kayo. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, energy reading tayo. Ano man ang engender mo, ano man ang edad mo, kung ilagay mo ang energy mo, o ikaw ang energy na to, ha? Ikayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. I'm only the guidance. At syempre, this June 2025 is 15th portal ang magbubukas, no? And by the port, ibig sabihin is Venus in Aries, sextile Jupiter in Gemini, lucky break. This is a lucky break sa'yo, especially when it comes sa wealth, love, and sa iyong creativity. May magte-take action ka more, no, is maaring may magandang result or reward na magaganap o mangyayari sa'yo. No, kung may mga sitwasyon na, halimbawa, what comes sa love is may gusto mo magparamdam o gusto mo mag-express ng feelings sa taong minamahal mo, is gawin mo by this day kasi magiging maganda yung resulta nito. Ay, okay na to. Ay, hindi ko lang pa isa. Naging ako. Ay, sorry. Kailangan mong maging very creative, mag-focus ka sa idea mo, and syempre, taking a risk, syempre, di ba? Pag hindi ka naman mag-action, wala namang mangyayari, syempre, di ba? And ito yung fortune favor, 4 and 5, fortune favor yan. Sabihin, kailangan mo mag-taking a risk. Kasi magiging maganda yung resulta niya. And also, is, iba sa inyo is, makakaisip kayo na gusto nyo mag-adventure, gusto nyo mag-travel, gusto nyo mag-holiday, o kaya may mga maiisip kayo na to connect sa tao, sa iyong family, to connect sa friend mo, ganyan. May mga maiisip ka na bagay-bagay. Maaari magkakaroon ka ng kamustahan o magkakaroon ng ayaan. No? Baka iba sa inyo, baka may mga gusto kayong puntahan na iba't ibang different places, no? Sa nakikita ko dito. And syempre, sa iba sa inyo is allow yourself to finally indulge in a pleasure. Maging masaya kayo. Gawin nyo yung gusto nyo, no? Kasi minsan lang yan, no? Sa nakikita ko dito, minsan lang yan. This is a big chances sa iyo. Then also, na i-explore yung sarili mo. Kumbaga, kung may mga nakita ka, go with the green light. Kumbaga, gawin mo yung ikakasiyan ng buhay mo kasi isa rin yung explore is more on experience, more na magsasuccess ka sa buhay. And also is the 8 and 9, mag-ingat kayo kasi Mercury meets Jupiter and Venus in Taurus, kumbaga Pluto in Aquarius. Ito yung mga tao na nasa paligid mo or into your relationship. May mga kakaroon ng mga struggle, misunderstanding. Tandaan nyo, if yung emotional nyo is high, yung intelligence nyo is magiging low. Ibig sabihin, huwag kayo magpapatalo sa inyong emotions. Kasi, hindi kayo makapag-isip maigi na maaring yun ang kaka-cause ng chaos sa buhay mo. No? And syempre, umiwas ka sa mga tao na may mga toxic behavior, mga tao na narcissist, yung mga tao na abusuduhin ka, no? Kumbaga, mas piliin mong magsarili muna this time, 8 to 9, no? Mag-pamper ka, mag-relax ka, no? Kumbaga, kung may mga dapat, kapag may nag-text sa'yo, nag-yes sa'yo, sabi mo, ay, okay lang, alone time ka muna, kasi yun ang time na pwedeng magkaroon ng mga struggle situation. Hanggat kaya makiwas, umiwas ka in chaos, no? So, nakikita ko dito. And syempre, the June 11 is a full moon. Si full moon kasi, full moon is a break free. Ibig sabihin, kung may mga unfinished business, may mga na-stuck ka sa isang bago, isang sitwasyon, kung ano man yan, ilaya mo yung sarili mo doon. Cutting the cord.
And also, kung may mga daily tasks na ginagawa mo kahit ayaw mo naman, di ba? Whether to your job, relationship, or to your environment, try to change or try to cutting the cord. O kaya, sabi ko nga sa iyo is kung gusto mo ng bagong trabaho, magbago kang trabaho ka. Try to explore. Ilaya mo yung sarili mo. O kaya magbakasyon ka muna, magbakasyon ka if you want, di ba? Expand your horizon. Increase yourself. Ibig sabihin, kung magagawin mong lumabas, makisalamuha din para ma-refresh ka rin, ganyan. Meet new friend, travel, yan. And then, syempre, gawin mo yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa to your life. Na alam mo magiging good ha. Baka naman gawin mo yung yun. Mga exploration nga yun, di ba? Yung iba sa inyo, ito rin yung time na may mga more on bonding time sa inyong mga kaibigan, family, or relatives, ganyan. And syempre, tatandaan nyo palagi, June 15 is a warning day para sa lahat. Warning day in a month of June to. Ibig sabihin, huwag kang pabigla-bigla. Huwag kang maging impulsive, no? Kasi it will bring you danger or anger. Kailangan lang is take a pause muna for a while. Pag-isipan mo munang maigi, mabuti, bago ka kumilos, bago ka magdesisyon, bago ka mag-aksyon, o bago any situation. Pananalita man yan, pag-isipan mo maigi kasi ito yung time talaga na pwede mo magkaroon ng hindi magandang situation in life. Ganun. Halimbawa, kung nagda-drive ka, di ba? Huwag naman syempre, pero ingatan mo pa rin. Basta pag-isipan mo munang maigi lahat 'yon. Ha? Good fortune is coming to you. Ibig sabihin is may situation na inaasam mo na makukamit mo. Naku po, eto na. Diba sabi ko sa inyo is there's a struggle or chaos. Ako nakikita. Ayan, si two faces. Maaaring may tao dito na poker face. Kaibigan nyo, karelasyon nyo, kakilala nyo. Model, unclear thinking. Okay, medyo magulo yung isip ng iba. Eto na to, di ba sasabi ko lang kanina? Yan, may mga unclear thinking na maguguluhan ka, na iisipin mo siya na iisipin. Naku po, eto na nga, si arrogant, boastful person you should not cross. Eto to, iba sa inyo may alaga kayong pusa, manok, or maybe kumbaga nasa farm kayo, kumbaga meron kayong farm or nasa province place kayo, ganyan sa iba. O kumbaga medyo may parang, ganyan. Nakikita ko dito kung sino man ito na to yung sinabi ko palang kanina, yung may mga chaos situation Yan, medyo maging patient. Kumbaga lumayo ka sa kanila. Yung mga, di ba, narcissist, mga toxic behavior, eto na to naglabasan na. Yan, ito, may mga unclear situation. Increase in material wealth or spiritual growth. Yan, magkakaroon, there's a good fortune, may mga increase ng material. May mga something good happen talaga sa iyo. Also, spiritual growth. Trust more sa intuition mo Money or property through inheritance, winning, or windfall. Uy, congrats dito. Congrats dito. As in, baka this is the 4th of June. Diba? Sabi ko nga sa inyo is, if you magiging very active do sa bagay na yun, may windfall na mangyari. Or maaring iba dito is, pwede kayong you feel winning in a situation. Ganyan. O kaya may mga mananalo, o kaya may mga inheritance na matatanggap kayo, o may mga pag-uusapan kayo when it comes to a property, ganyan. Lalo na pag nasa province kayo. No? Kung may mga tao na makikipagbunuan dito, nako po, medyo maging patient ka Family sorrow. May family sorrow kayo? Ang dami palang card. Maring iba sa inyo is, kung ano man yung family sorrow, baka yun ba dito is, dito sa mga mana. Diba? Mga lungkot. Tingnan natin ang iyong energy na Sagittarius. Energy ni Sagittarius.
1 to 15. One to 15. Okay. Ay, ano ba yan? Relax. Yung card mo ayaw mag-relax. O ako lang ata yun. Okay, ang energy mo is, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga exciting situation happen. Maaaring iba dito is sa first day, first week, or this month, something happen na exciting, no? Siguro may mga adventure ka, ganyan, may mga new experience, new opportunity, o kaya may mga new action, o kaya may mga new creativity, mga ganyan. No? Or maaaring mga new love sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is nakikita ko rin na it's more on there's a partnership happen dito. Siguro magkakaroon ng union or magkakaroon ng partnership, magkakaroon ng commitment or someone need to commit. May open communication with someone, may kakaroon ng new exciting and new attraction actually sa iba, no? Siguro andito na rin yung mga situation of exciting for a new adventure, new investment, new opportunity, new change happen into your life. Tsaka parang yung iba dito is siguro creativity or there's a positive happen into your life also. Ganyan. Iba dito, innovation to. Kumbaga, din yung magkakaroon ng level up. Halimbawa, parang halimbawa, dati hindi ka naman nagta-travel, di ba? Nagta-travel ka pero, kumbaga, o sa Shiburi something. O kaya hindi ka nagta-travel, pero this time, di ba sabi ko nga sa inyo, makakaisip kayo ng either travel or go to new places, di ba? Or mag-holiday ka, mga ganun, di ba? Sinabi ko kanina, lumabas din siya. Yung nakikita ko sa'yo dito, maaring may mga new experience situation. O kaya, may mga i-innovate ka sa sarili mo. Di ba? Cellphone going toward to 16 or 17, ganyan, may mga ganun. O kaya, sa trabaho mo, sa project mo, may mga ganun sitwasyon. O kaya, when it comes to a love life, ganyan. Tingnan natin ang parating kay, ano pong parating kay Sagittarius? Iba naman sa inyo is may mga new strategy, new investment, may mga bago kayong i-analyze, may mga situation na ipaprogress kayo. Yan. Anong parating kay Sagittarius? Mayroon ng isang matagal na isang sitwasyon sa buhay mo na pwede mo makamit this June. Para andun ka sa sitwasyon mo na you waiting something patiently dun sa bagay na yun, and this time, you will achieve yung bagay na yun. Ang parating sa'yo is magkakaroon daw. Panalo. Okay, parating sa'yo, there's an emotion situation, no? Maaring iba sa inyo is mabully kayo. There's a deep one. There's a battle na maaring maging emotional ka, no? Maaring magkakaroon ng conflict or magkakaroon ng ano tawag dito? May tao na makikipagtalo sa'yo. May tao na makikipag-compete sa'yo, ganyan. There's a sadness and loss also. There's a loss situation. In what way of loss? Iba-iba yung klase ng loss. Loss of money, loss of someone, loss of something. No, ipasok mo. Halimbawa, if you have a pet, loss of sakana. Fish, ganyan. Halimbawa, diba? Loss of inheritance. Kung ano man sitwasyon, something loss, ganyan. Or you feeling hopeless with something. Yung nakita ko dito. May mga ganong sitwasyon. May mga argument ako na nakikita sa'yo. May mga bagay na mapanghinaan ka ng loob or magiging weak ka
or handito rin yung sitwasyon na maaring ikaw or siya is may mga tensyon na hindi pa totally na nare-resolbahan dito sa nakikita ko. May isang bagay sa buhay mo na pwedeng mag-end. May mga bagay o sitwasyon na may mga unexpected change happen sa'yo. Siguro yung iba sa inyo is may paglipat, ganun. Hindi ko alam kung lilipat ka ng tirahan, bahay, pwesto, or kung sa trabaho man yan, section 1 to section 2, section 3. Ganyan. May mga paglipat. Umaga, gabi, gabi, umaga, tanghali, mga ganun. Something paglipat. May isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos. Pwede rin na mailelet go ka na. Ganyan. Sa iba sa inyo, may ilelet go kayo sa buhay nyo. Kumbaga, may mga ayusin kayo. Sa iba naman sa inyo is may mga itatapon kayo o kaya maglilinis-linis kayo ng bahay, ng situation, ganyan. Iba naman sa inyo is siguro mas more kayo maghihigpit sa sarili nyo, ganyan. Tingnan natin ang dapat iwasan. Ano pang nakikita ko dito? May taong ko-connect sa'yo dito. May taong very care sa'yo dito sa nakikita ko dito and want to connect at gusto niya kausapin ka or gusto niya makipag-ayos sa'yo. We have the Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, and Aries, Leo, Sagittarius. May ganun akong tao nakikita. Gusto niya kausapin eh. Dapat iwasan. Sagittarius. Dapat iwasan. Wala. Gumin anak. Bumaksak kasi. Okay. Sagittarius, iwasan mo yung ma-out of balance ka o hindi mo maayos o hindi mo ma-control yung pera mo. Yun ang nakikita ko dito. Iwasan mo na kasi ang magiging pera mo kasi is ups and down eh. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng pag-i-evaluate paano mo kontrolin o gastusin, no? O paano mo i-organize o ayusin yung kaperahan mo. Also, sa relationship din. And siyempre, iwasan mo din na hindi mo makontrol yung sarili mo when it comes to your emotion. Kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, is June is magkakaroon ng connected siya into your emotions din kasi, no? Yun, iwasan mo yung magpa-stuck, magpa-trap, or not to transform sa sarili mo. Kailangan rin kasi baguhin mo yung sarili mo eh. No, kailangan din kasi na may mga i-change ka sa sarili mo. Kailangan din kasi na you need to release or to escape sa isang bagay o isang sitwasyon na nahihirapan ka. Kumbaga, sinasabi rin dito, express your feelings, express yourself, express mo yung sarili mo, 'di ba? Yun ang sinasabi dito. Kailangan mo maging balanse sa lahat ng bagay. Sa pagkain mo, sa iniinom mo, ganyan. Kailangan mo magkaroon ng clear mind kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Take it action, put some effort. No? May mga bagay na kailangan mong pag-isipang maigi. Love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang. Kukuha pa nga ako dito ng ibang message. When it comes sa ibang message, sabi ko na nga pero good naman siya sa nakikita ko dito. Okay, when it comes sa ibang message, sa nakikita ko dito, may tao dito na nagpapadoktor, nagpapa-hospital. Pero mag-ingat siya. Kung ikaw ito, or someone into your life, no?
mag-ingat siya. Kailangan niya balansehin yung pagkain niya dito. Kailangan niya maging responsable. Kasi ang nakikita ko, pwedeng bumalik sa kanya uli yung naganap sa kanya o nangyari sa kanya. Kailangan niyang ayusin yung buhay niya o yung sarili niya dito. Yan. Sana wala namang na-confine, nagpapadoktor, nagpapa-hospital o na-paralyze sana. Or kung nangyari na yon pwede siya kasi magganap uli. No? Kaya mag-ingat lang din yung tao na yon. Love. Love is sa lahat ha. Anak, wag ka sa ulo ni mami. Ano? Chito mate. When it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, gusto niya ng union o getting together sa'yo. Gusto kanya kausapin. Gusto niya uli ng new beginning sa'yo. Aray ko. Ano yung leeg ko? Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, and Taurus, Virgo, Capricorn. Yun ang nakikita ko dito. Or any elements. Wala namang ano yan. Connect. Kumbaga, energy lang naman to. Yun. Kung sino man siya. Kung may water sa'yo man dyan, edi go. No? Yun. And then, gusto niya na connection uli. Gusto niya na getting together. Gusto niya kausapin uli. Gusto niya magkaroon ng development sa'yo. Kung maghahandin yung bagay na gusto niya uli magbigay ng effort sa'yo. Itong tao na to. Or ikaw ito ha. Then also, kung kayo is magkarelasyon, nitong tao na to, nakikita ko naman yung communication with happiness and achievement. Kumbaga, nahandoon yung ikaw or siya or pareho kayo is binibigay nyo yung effort nyo sa isa't isa. Binibigay nyo yung hard work nyo sa isa't isa. Kumbaga, focus naman kayo sa relasyon nyo, focus kayo to achieve something into your life, no? Sa nakita ko dito, nagkakaroon naman kayo ng mga idea na gusto nyo magkaroon ng bahay, gusto nyo magkaroon ng business, or gusto niyo magkaroon ng mga plus pagkakapirahan, mga ganyan sa nakikita ko dito. And then also, this June, ang nakikita ko sa'yo, sa iba pala, sa ibang mga single, sa nakikita ko dito. Kumbaga, when it comes sa relationship nyo, there's a victory and success happen sa buhay nyo. Ibig sabihin, may mga gagawin kayo na new project, new creativity, or may mga inspiration situation kayo na gagawin this week, no? Or this month also. O iba dito, first week pa lang may gagawin na kayo. Or in a whole month, kanya sa iba. Or mayroon kayo mga pupukusan ng mga bago, kanya may mga breakthrough opportunities sa inyong relasyon or or mismo sa'yo, Sagittarius, iba sa inyo. And then also, kasi there's a new idea, situation dito. And also, sa mga bago, siguro sa mga bago, sa mga single, may tao dito na may makikilala ka raw, na bagong tao. Maaring makikilala mo siya in a place of celebration. Maaring kaibigan ng kaibigan mo, kaibigan ng kaibigan niya, ganyan. Vice versa, o kaya may pupuntahan ka na isang gathering, celebration, wedding, something, parties, event. Naaring dun mo makilala yung person mo, no? Sa nakikita ko dito, ay may pupo. Iyak, may pupo. Yung ulo mo, lalaki. May pupo. Yun ang nakikita ko sa iba. Kaya nako, mag-take note na kayo, baka makilala nyo dun di ba? Nahandun yung inyong the one. Ibig sabihin, yun. Diba dito as in, may coming home? Hindi ko alam kung mayroong darating ba na taga-ibang probinsya, taga-ibang baryo. Yan, may getting together with close relationship, family, unity, reunion, may ganon. Andun din yung sitwasyon na, halimbawa, ikaw pumunta ka ng ibang bansa, uwi ka ng Pilipinas, uwi ka ng probinsya, yung mga ganon.
meron din ako nakikita na you will enjoy the fruit of your labor and success by this month, no? Sa iba sa inyo. Baka sa iba isa for first week pa lang, mangyari na yon, o first day pa lang, mangyari na yon. Anak! Dun. Tingnan natin ang iyong career and money. Siyempre, kasama na yon. Kamusta ang career ni Sagittarius? Ano po ito? Career. Dito ka anak sa balikat ni mami. Ikaw talaga. Wow! Career oh, ang ganda. Okay, when it comes sa career mo, there's something happen, changes happen. Kumbaga, papabor sa'yo si universe. Dito, kasi, why? Meron siyang i-offer sa'yo. Siguro, maaring matagal mo na itong hinihintay, no? Yan, maaring matagal mo na itong hinihintay na parating sa'yo. Yan, ang nakikita ko dito. Teka lang, anak! Mga anak ko mukhang palagi ubos ang tissue ko dito. O, dito ka sa balikat. Kasi baba ka ng baba. Gusto pa ng halik. O, bumaba na. Tama na. Ay, naku po. Ano ba yun? Okay, magkakaroon ng changes sa'yo. Congrats. Ibig sabihin, kung may matagal ka ng... Ano ba ito, anak ko? Oh, hindi na. Okay. I love you, chuchu na. Okay na. Okay na. Naman, di mapakali. Kung may matagal ka nang hinihintay na opportunity or career kasi may parating sa'yo, you need to grab it, no? Kasi ito yung magbibigay sa'yo ng pagbabago ng buhay mo. Ito na. Kung gusto mo nang mag-change ng trabaho, ito na. Kasi maaring mai-end ka this time sa iba sa inyo, or maaring kung nagdadalawang isip ka pa, naku po, ito na. May kung nagkakaroon ka na idea, diba, gawin mo. O kaya naman is, kung nasa trabaho ka at matagal ka na doon, maaring magkakaroon ng bagong destination ka doon sa trabaho mo. Halimbawa, either magle-level up ka, o kaya mapopromote ka, mga ganun. O kaya matataasan ka ng sahod, mga ganun sitwasyon. O kaya magiging, permanent ka na doon sa trabaho mo, mga ganun sitwasyon. Congrats, congrats, congrats. As in, sa career mo rin, sa pera mo din, ganun din. Magbabago yung mo. Dito is mga new opportunity yan, ha? New opportunity and new direction sa buhay mo. Ibig sabihin, may mga changes of a fortune and there's a good luck, and iba dito is bagong destination ng cycle ng buhay mo, tsaka good karma to. Kumbaga, magpe-favor sa'yo si universe. Tignan natin ang yung health. Ganda no May travel kayo? Ay, ano ba to? Okay. When it comes to your health, when it comes sa health mo, naman, miracle happen to, ha? Ibig sabihin is, kung may mga situation ka na nararamdaman in the past week, this time is magkakaroon ka ng recovery dito. Ibig sabihin, kung pagod ka in the past, kanya may mga recovery situation happen to 1 to 15 sa'yo. Maaaring nga, baka nga mag-relax ka, mag-travel ka, mag-holiday ka, o mag-rest ka, mga ganun. Kaya nakikita ko sa'yo, magiging good yung health issue mo sa nakikita ko dito. Nakikita ko rin naman na pinag-iisipan mo naman din yung mga kinakain mo, ganyan.
tinatry mo naman yung best mo when it comes to a conflict or when it comes to pagkakaroon ng, ano ba to? Responsible sa mga kinakain at iniinom mo. Yun. Ang nakikita ko dito. Sa health mo, wala akong nagiging problema dito. Siguro ang nakikita ko lang sa'yo is puyat, konti lang yung tulog mo, tapos pagising-gising ka, ganun. O kaya yung mga migraine, yung nightmare lang siguro, yung mga ganun lang nakikita ko sa'yo. O kaya yung pag-worry lang, ganyan. O kaya yung may mga bagay lang nag-overthinking ka lang. May mga ganun lang. Yun lang ang nakikita ko sa'yo dito. Advice. Kumbaga, ini-stress mo lang din siguro yung sarili mo sa ibang bagay na hindi naman kailangan. Diba? Advice po, universe. Okay, ang advice sa iyo. Sabihin ko muna, bago ang advice. May nakikita ko dito na ano. Sa iba, hindi naman lahat. Siguro may i-delay ka o may i-change of decision ka dito sa nakikita ko dito. Ganun. Halimbawa, you have a goal na gawin, pero i-change mo yun. O kaya ika-cancel mo yun, i-delay mo yun, mga ganyan. Sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo is merong tao ako na nakikita dito na disloyal sa'yo or sa iba dito kasama nyo to sa trabaho. Sa iba dito is a person na connected sa'yo na sinusuportahan mo. Siguro may konting pagsisinungaling lang, ganyan. O kaya medyo lilinglangin ka lang niya, mga ganun. Halimbawa kung sa relasyon mo to, sasabihin niya sa'yo, wala akong pera pero meron naman talaga siyang pera. Mga ganun. O kaya dadayain ka lang niya, ganyan. Kung anak mo to, karelasyon mo, kung sino man siya sa nakakonig sa'yo. And then also, ang nakikita ko rin dito, kung sa trabaho to sa trabaho mo medyo hindi rin maganda. Siyempre, may paniling lang di ba? May mga ganun. May mga sitwasyon na may taong arrogante. I hope hindi lahat mag-fail sa'yo, no? Ang lakas ng kulog ba tawag dyan? I hope hindi mag-fail sa'yo lahat. Ganyan. May mga bagay o sitwasyon na mabibiging stuck ka daw. May mga bagay, may stuck ka. Siguro into your emotions or mga worrying, ganyan. O kaya yung mga overthinking, siguro iba sa inyo ganun. O kaya yung iba sa inyo is, meron ka daw ginagawa na walang kabuluhan. Yun, kung ganun din, wala nga talaga kabuluhan yun. Di ba yung overthinking? Ikaw lang din ang magsasuffer dun. Di ba? And then also, sabi ko sa inyo, kung may health issue kayo or someone may tao kasi ako nakita may health issue. Siguro ang health issue niya dito, dugo, o kung sa'yo siguro mga kasukasuan, buto-buto, buto-buto. Yan, sakit ng katawan, sakit ng joint, or may taong may sakit sa blood, or high blood man siya, diabetic, or low blood, mga ganyan, sa nakita ko dito. Iba naman sa inyo is someone abandoned, hindi ko alam in what way. Siguro siya, namatay siya, o kaya inabandonahan kanya, kaya sa nakita ko dito. Ingat din kayo sa sakit ng likod, no, or someone into your life. Kung may nawala, or may umalis, or may nag-abandona, o inabandonahan mo ang nakikita ko dito, hindi pa siya nakakatawid sa mga nawala na sa buhay. Hindi ko pa nakikita na nakatawid na siya, hindi pa. Andito pa siya sa sitwasyon na naguguluhan pa siya.
kumbaga, nagkakaroon ng delay sa kanya. I don't know why, pero may delay sa kanya. Maaring may mga gusto siyang i-progress o may mga ginagawa pa siya o may mga kailangan pa siyang gawin, maaari, no? Sa iba sa inyo. Or sa iba, kung hindi naman siya namatay, ang nakikita ko dito, hindi pa siya totally nakaka-move on sa'yo. Nagkaroon ng pag-alis o pagbitaw dito sa relasyon, pero yung sasabihin mo na naghahanap pa siya ng need na ba, kailangan pa ba, may mga ganong sitwasyon. And syempre, advice. Naku po, makakalimutan ko na naman advice. Ang advice sa'yo is, start a new horizon, focus a new direction, and syempre, you need to sacrifice and magkaroon ka ng mga bagong plano, keep moving to reach your goal, huwag kang hihinto, mag-action ka, no? And syempre, harmony and determination, and mga bagong perspective sa kinabukasan, and strategy in life. Pag-focus ka sa mga kahilingan mo sa buhay o mga pangarap mo. Arigato namaste, God bless.